Hi guys! For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ba magsimula sa pagka-calorie deficit. I hope makatulong tong video na to sa mga gusto magsimula sa calorie deficit journey nila. Sabay tayo na ma-achieve ang weight goal natin. Number 1, kailangan malaman mo kung ano ba ang calorie deficit. Kailangan malaman natin kung paano ba siya nangyayari para alam natin kung paano ba yung proseso nitong gagawin natin. So, yung mga calories, yun yung mga nakukuha natin na energy sa mga food na kinakain natin. Tapos, para maging calorie deficit yun, or para magkaroon tayo ng calorie deficit, kailangan doon sa calorie maintenance natin, mag-minus tayo ng 200 to 500 doon. Tapos, yun yung iba-budget natin na intake or calorie intake natin per day. Dito papasok yung number 2. Para makapag-calorie deficit ka, kailangan mong malaman ang calorie maintenance mo. Ito ay naka-base sa age, gender, kung gaano ba tayo kadalas mag-exercise, sa weight, sa height. Yan, naka-base yan. Tapos, pwede nyo malaman yung calorie maintenance ninyo ito sa site na to. Yan, ilalagay ko na lang siya dyan para at least ma-search nyo na lang siya. Tapos, malaman nyo kung ilan ba dapat yung calorie maintenance ninyo per day. Yung magiging resulta niya dyan, meron kayo makikita dyan na calorie maintenance per day tsaka calorie maintenance per week. Yung calorie maintenance per day, kailangan i-minus nyo doon, mag-minus kayo doon ng 200 to 500 para maging calorie deficit siya. Tapos, yung makukuha nyo na resulta doon is, yun yung iba-budget natin na calorie intake natin per day. Number 3, para ma-budget natin yung calorie intake natin per day, kailangan natin ng food scale. Kasi dito natin malalaman kung ilan ba yung calories ng food na kinakain natin. Halimbawa, yung 100 grams ng white rice is 130 calories. Kaya kailangan natin to, syempre, para makita natin dito. Lilitaw nun kung ilang grams ba yung rice natin. Yun yung tinatakal natin. Diba? Lalo na sa mga nag-uumpisa, kailangan talaga na meron tayong food scale para talagang makita natin kung accurate. Kumbaga, makita natin yung accurate na grams or weight na kinakain natin. Tapos, dun tayo magbe-base kung ilang calories sila. Para malaman naman yung calories nila, isi-search natin sila sa Google o kaya, kailangan natin mag-download ng mga apps na makakatulong sa atin na malaman kung ilan ba yung calories ng food. Katulad ng MyFitnessPal, mga app na ganyan. Yun, makakatulong sa atin yun. Tapos, sa MyFitnessPal din, doon naman natin pwedeng mailag yung mga kinakain natin per day. Calorie deficit, meron talaga siyang math na kasama. Syempre, budgeting din siya eh. Ganon eh. So, yun, meron din ima-minus. Syempre, tapos i-add mo lahat ng kinain mo. Kaya malaking tulong talaga yung may mga app. Kasi sila na mismo yung magma-minus tsaka mag-a-add sa mga tinitake natin. Nilalag na lang dapat natin doon para maging accurate. Pero nung ako, since nalilito ako sa mga app na ganun na lang ako, gumawa na lang ako ng parang journal or dun sa kalendaryo ko, dun ko tinitake note, kung ano ba yung kinain ko on that day, mga ganun. Basta kailangan meron kayong logbook para makita mo kung ilan ba yung intake mo. Kasi mahirap kapag sobrang baba ng intake natin. Dun papasok yung crash diet kapag sobrang baba. Tapos pag sobra naman taas, syempre, hindi naman natin mamimit yung calorie deficit, di ba? Kumbaga, hindi tayo maglo-lose weight. This is a must, guys, ha? Lalo na pag nagsisimula pa lang. So, yun, guys. Sana nakatulong. Road to our weight goals soon, guys. Bye!